Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang kwento ni Tita Lorna at ng kanyang anak na si Nene, na nakatagpo ng kakaibang presensya sa kanilang bagong tahanan. Isang puno sa likod ng bahay ang naging sentro ng mga misteryosong pangyayari na nagbigay ng takot at pag-aalala kay Tita Lorna. Habang kinakausap ni Nene ang puno, isang lola ang nagpakilala at tila naging kaibigan niya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kwentuhan, may mga bagay na hindi maipaliwanag na nagbabadya ng panganib. Ano nga ba ang tunay na layunin ng matandang espiritu? Ako po si Tita Lorna at ang anak ko naman ay si Nene. May karanasan kami na hindi ko makakalimutan. Sana magustuhan ninyo. Lumipat kami noon ni Nene sa isang lumang bahay sa isang bagong bayan. Nung bagong lipat kami, ay tuwang-tuwa si Nene sa malaking puno sa likod ng bahay. Nung una makala ko ay dahil lang ito sa pagiging bata niya. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na parang may kakaiba doon sa puno. Madalas kong marinig si Nene na kinakausap yung puno. Tapos isang araw ay tinanong ko siya kung bakit niya kinakausap yung puno. Sabi niya sa akin, may nakatira raw doon na isang matandang babae at tawagin na lang daw siyang Lola. Parang ang saya-saya niya kapag kinakausap si Lola, parang may bago siyang best friend. Sa isip ko ay imahinasyon lang ni Nene yung matanda. Siguro ay dahil wala siyang kalaro sa lugar na yon, kaya nagkaroon siya ng imahinasyong kaibigan. Hinayaan ko na lang siya dahil baka mawala rin yon kapag nakahanap na siya ng mga kalaro. Pero habang tumatagal ay parang lumalala yung imahinasyon ni Nene. Lagi niyang kinakausap yung lola at nagdadala pa siya ng pagkain doon sa puno. Minsan pa nga ay nagagalit ako kasi yung ulam namin ay dinadala niya doon sa puno. Isang beses ay nagulat ako kasi si Nene ay may dalang manika. Sabi ko, saan niya nakuha yung manika? Sabi niya, ay binigay raw ni Lola. Lumabas ako at tinignan yung manika. Lumang-luma na ito. Halatang pinaglumaan na ng panahon. Nung gabing yon ay hindi ako mapakali. Kaya lumabas ako at tinignan yung puno. Nagulat ako kasi may mga lumang laruan na nakatambak doon sa ilalim ng puno. Parang bigla na lang silang sumulpot doon na parang may ibang naglagay. Kinabukasan ay tinanong ko si Nene kung ano ba ang ginagawa nila ng lola niya. Sabi niya ay naglalaro lang daw sila at nagkukwentuhan. Tinanong ko kung ano ba ang itsura ni Lola. Sabi niya ay nakasuot daw ito ng lumang damit, yung parang damit ng mga tao noong unang panahon. Tapos yung mukha niya parang laging nakangiti pero nakakatakot. Kulubot na raw yung mukha nito at mahaba yung buhok na kulay puti. Nung gabing yon ay natutulog na ako nang marinig kong umiiyak si Nene. Pagpasok ko sa kwarto niya ay nanginginig siya sa takot. Sabi niya ay hinila raw siya ni Lola papunta sa puno. Nung marinig ko yon ay nagdesisyon ako na ipaputol yung puno. Natakot ako para kay Nene. Baka isang araw ay mawala na lang siya at hindi ko na siya makita. Kaya kinabukasan ay naghanap ako ng pwedeng magputol ng puno. Pero sabi ng mga nakausap ko ay busy raw sila at sa susunod na araw pa nila mapuputol yung puno. Nung gabing yon ay hindi ako mapakali. Natatakot ako na baka may gawin yung lola kay Nene. 2:00 ng madaling araw ay nagising ako sa tunog ng gitara. Parang may humihila sa akin papunta sa bintana na para bang may gusto talagang ipakita sa akin. Nagtaka ako kasi saan nanggagaling yung tunog. Lumabas ako at sinundan yung tunog. Nagulat ako kasi nanggagaling ito doon sa puno. May tao doon sa puno. Papalapit na ako nung makita ko na may anino na naglalakad papunta sa bintana ni Nene. Tumakbo ako palabas at nakita ko yung lalaki na nakasampa doon sa sanga ng puno at sinisilip si Nene sa bintana. Lalapitan ko na sana siya nang biglang may lumabas na matandang babae mula doon sa puno. Sinugod niya yung lalaki at hinila ito. Sumigaw yung lalaki at nagmakaawa. Pero yung matanda ay hindi siya pinakawalan.
Nakita ko kung paano pumasok yung matanda doon sa katawan ng puno at hinila niya yung lalaki papasok doon. Nagmakaawa yung lalaki at sinabing hindi na siya uulit, pero yung matanda ay hindi siya pinakawalan. Nung gabing yon ay hindi na ako nakatulog. Kinaumagahan ay naging pahke kami ni Nene at lumayas doon sa bahay na yon. Sa bagong lipatan namin ay nalaman ko kung sino yung matanda na nakatira sa puno. Isa raw itong espiritu na nag-aalaga sa mga bata sa bayan nila. Kaya pala parang laging may bantay si Nene kahit hindi ko siya nakikita. Marami na raw mga bata ang nakaranas ng proteksyon ng matanda. Kwento na nga siya ng mga matatanda sa bayan na parang alamat na buhay. Si Nene ay isa na sa mga kwento ng mga bata tungkol sa matandang espiritu na nagligtas sa kanya. Sa kwento natin ngayon, natutunan ni Tita Lorna na minsan, ang mga hindi nakikitang presensya ay nagdadala ng proteksyon, hindi panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga puno sa inyong paligid. Baka may nagbabantay.